Okay, sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Muli, nandito na naman po yung lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programa, ang Reaction Mo, Birada Ko. At syempre, bago po tayo mag-upisa, mga minamahal ko mga kababayan, pinasasalamatan muna po natin yung ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa abroad, maging mga kababayan po natin sa ibang panig ng ating bansa na lagi po natin nakakasama at sumusuporta po sa inyong lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Okay mga minamahal ko mga kababayan, bagong lahat pinapasalamatan ko rin ng lubos at talagang sobrang laki ng utang ng loob ko sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at maging sa ating House Speaker Martin Romualdez at sa lahat po ng mga kaalyado natin na talagang sumusuporta po at tumutulong po sa inyong lingkod, Epifanio Labrador. At syempre kay Doc Dick, good morning sa iyo Doc Dick, ayaw ko na sabihin yung apelyido kasi alam niyo naman na pati yung mga koneksyon natin tinatakot, hinaharas at talagang pinagbabanta ng buhay. Pero ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan, maraming salamat. Lalong-lalo na po sa mga kababayan natin. So kagabi po na isip ko na doon sa mga kababayan nating nagbibigay ng tulong, kung hindi man po ko nagpapasalamat sa inyo, pagpasensyahan niyo na po. Ito ay para din po sa inyong kaligtasan. Gustuin ko man na kayo pasalamatan, pero dahil nga po sa nung nakarang araw, nakalimutan ko, pinasalamatan ko, binanggit ko. So nakakaranas sila ngayon ng pananakot, pagbabanta sa ating mga kalaban. So alam naman natin na matindi ang ating mga kalaban dahil talagang mafia, mafia, alam niyo, sindikato yung ating mga kalaban. So sa umaga pong ito mga minamahal ko mga kababayan, ay bibigyan po natin ng birada. Ito pong naging pahayag ho ito ni Sara Duterte na kung saan nagdrama na naman. Nagdrama na naman para, alam nyo, marami po ang naging marami po ang nakita kong naging reaksyon ng ating mga kababayan sa ipinahayag po nito ni Sara Bulate doon sa kanyang parang friends conference yata yun, na kumbaga nagpahayag siya. So para maintindihan nyo po at mabigyan po natin ng matinding birada itong kanyang pinahayag, ito't panoorin muna po natin mga minamahal kong mga kababayan. Alam nyo, mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. So yun, nakita nyo mga minamahal ko mga kababayan, napanood ninyo na sabi niya, mas masakit pa daw ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ng Kamara. No? Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, ito simple lang, tatanungin ko kayo, maniniwala ba kayo na hindi masakit para kay Sara na na-impeach siya sa kabila ng kanilang mga ginawang pagharang, kanilang ginawang kumbaga diskarte para lamang pigilan? Kung makikita ninyo, kung maalala ninyo, dito mga nakaraang buwan, ginamit pa nga nila ang INC, di ba? Nakipagtulungan pa yung INC kay Sara Bulate para lamang pigilan. Ginamit pa nila yung National Peace Rally na ang katotohanan ay wala naman talagang nangyaring National Peace Rally. Kung hindi, paninira rally na kung saan nagsalita yung isang siraulo, baliw, siraulo, tanga na congressman na si Marcoleta na malaki ang mata, na sinamahan pa ng mga siraulo at mga gagong, mga demonyo, mga politikong, mga senador na katulad ni Bato de la Rosa, ni Bongo at iba pa. Diba? So, hindi yun tumalab sa taong bayan. Dahil hamak naman na mas marami pa ring mga Pilipino ang gusto na talagang papanagutin itong si Sara Bulate sa kanyang pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Yan pong katotohanan. Ngayon, bakit ba nila ginawa yon? Kasi ayaw ni Sara Duterte na matanggal sa pwesto. Dahil alam nila na tanging ang kanilang kapangyarihan ay isa sa pwede nilang gamitin para maimpluwensyahan yung sino man. Diba? Kasi may kapangyarihan siya. Pangalawa siya sa pinakamataas na may kapangyarihan dito sa ating bansa. Dahil siya nga ay pangalawang pangulo. Ngayon, maniniwala ba kayo sa sinabi ni Sara Duterte na mas masakit pa daw yung maiwanan
ng girlfriend at boyfriend kesa ma-impeach ng Kamara? Kung ako ang inyong tatanungin, mga minamahal ko mga kababayan, bobo, siraulo, gago lang ang maniniwala dito kay Sara Bolate. Ha? Uulitin ko. Kung ako ang inyong tatanungin o hihingiin ninyo yung panig ko, kung ano aking masasabi dito, bobo, gago at siraulo lang ang maniniwala dito kay Sara Duterte sa kanyang sinabi. Sa nakikita ko, ito'y kanyang diskarte. Dalawang nakikita ko dito. Maaring nagpapaawa effect siya para makuha niya yung simpatya ng taong bayan. Kunyari, kumbaga, isa din sa nakikita ko, parang inaasar niya ang Kamara. Inaasar niya ang Kamara. Kasi kung tutusin, mayroon akong na ano doon na napansin doon sa kanyang sinabi na ang bansa daw ito ay liligtas ng Diyos. No? So parang gusto niyang sabihin na ang bansang ito ay ililigtas ng Diyos sa kamay ng mga mambabatas. 'Di ba? Kaya nga pumalag yung mga mambabatas. Parang sa sinasabi nito ni Sara Duterte, para bagang gusto niyang baliktarin na ang kanyang purpose o ang kanyang o ang tumong sa iyahang gisulti sa Bisaya pa, gusto niyang kunin yung simpatya ng taong bayan. Gusto niyang kunin yung kumbaga loob ng taong bayan. Pero ganoon pa man, alam naman natin na yung sinasabi niyang ito ay walang katotohanan. Walang katotohanan. Ang mas malinaw dito, mga minamahal kong mga kababayan, kung ang Kamara ang magsasalita na ililigtas ng Diyos ang bansang ito sa kamay ng mga Duterte na kung saan traidor, alagad, kampon ng China, na kung saan ay traidor sa ating bayan. Alam naman natin, hindi sila makabansa dahil kung makabansa sila, di sana katuwang ng ating Pangulo, si Sara Duterte, para ipagtanggol ang ating bansa o ang ating mga teritoryo na inaagaw ng mga Chino, unang bansang China. Pero hindi, nakita nyo naman, walang ginagawa, no comments ang ating Vice President na kung saan ay talagang ugod ng kurap na talagang masasabi mong sa lahat ng magnanakaw, ito na ang pinakamagnanakaw at talagang brutal kung magnakaw. Diba? So, balik tayo doon sa sinabi niya. Sabi niya, mas masakit pa daw yung maiwanan ng boyfriend, girlfriend kesa ma-impeach ng Kamara. Sinong niloloko mo, Duterte? Sara, makinig ka, Sara. Yun nga lang hindi ka nakapagnakaw. Yung nga lang hindi ka nakapagnakaw at nabuking ka. Naggurgur ka na nga sa liig mo eh. Yung pa kayang ma-impeach ka? Baka mamaya magulat na lang kami. Nagbaril ka na sa sarili mo dahil hindi mo kinaya eh. 'Di ba? Kung maalala nyo, mga minamahal ko mga kababayan, kaya po naggurgur yan sa liig niya dahil sa hindi niya matanggap na mapipigilan na yung kanyang pagnanakaw sa pera ng taong bayan dahil kinontra na siya ng Administrasyong Marcos. Kinontra na siya ng Administrasyong Marcos, pinigilan siya ng Administrasyong Marcos na magnakaw sa pera ng taong bayan. Kaya dahil doon, umuwi sa bahay, kumuha siguro ng kung ano yung makukuha niya na pwede niyang ipanglaslas sa liig niya, napigilan lang ng kanyang asawa, no? Napigilan lang ng kanyang asawa, no? Pero sabi ko nga, dahil kilala naman natin ang mga Duterte na mahusay pagdating sa pag-arte, na kung saan talagang pangpamas yung kanilang mga kaartihan, at kilala natin ang mga Duterte na kung saan magaling mag-apply ng kanilang mga pananalita, na kung saan yung kanilang mga pananalita ay talagang kapanipaniwala. Pero taliwas doon sa kanilang mga ginagawa. Ngayon, para sa akin mga minamahal ko mga kababayan, marami po sa mga Pilipino ang hindi naniniwala. Natitiyak ko na talagang masakit para sa mga Duterte na mai-impeach sila. Lalong-lalo na dito kay Duterte na kanyang ama na isa ring diablo. Ngayon, naalala ninyo, sabi ni Duterte kapag na-impeachment, tuluyan daw na ma-impeach yung kanyang anak, tatakbo daw siya sa susunod na halalan ng pagka-senador. Kung di naman senador, di ko alam kung anong kanyang tatakbuhan. Pero, ang tanong ko,
makakatakbo ka pa ba sa Rodrigo Roa Duterte? Sa tingin mo ba? Baka sa tingin ko mukhang pipirmahan, malapit ng pirmahan ni San Pedro o ng mga bulate yung pangalan mo. Kaya huwag kang mangarap, Rodrigo Roa Duterte. Dahil malapit na ang katapusan mong mongoloid ka din. Isa kang mongoloid. Halata naman eh. 'Di ba? So, focus tayo doon sa sinabi niya na mas masakit daw. Ako hindi ako naniniwala eh. Kasi kung hindi masakit para sa kanya na ma-impeach, bakit kailangan pa nilang sirain ang ating mahal na Pangulo? Bakit kailangan pa nilang gumawa ng mga iba't ibang mga issue para lamang lumihis o malihis yung usapin tungkol sa kanyang pagnanakaw? 'Di ba? So, ibig sabihin, kaya sila gumagawa ng ganon dahil natatakot siya. 'Di ba? Natatakot siya na matanggal siya, maalis siya sa pwesto. Pero sa nakikita ko, balita ko, kapag talagang ipit na itong si Sara Duterte, ipit na at talagang, kumbaga mai-impeach na siya, balita ko, dyan pa lang to makakapag-decide na mag-resign na lang. Pag nakita nila, pag-aralan nila talagang wala ng panalo, para makatakbo siya uli sa politika. Bilang isang mayor ba, congresswoman ba, o ano pa, 'di ba? So alam naman natin ang laro ng mga Duterte, magaling yan. Magagaling yung mga yan lumusot, magagaling yan mga yan pagdating sa strategy. Pero ganun pa man, ang importante, nagwagi tayo. No, akala ng mga Duterte, kapag ginamit nila ang INC, mananalo sila. Pero nakalimutan yata ni Sara Duterte na 1% lang yung dami ng INC sa dami ng mga Pilipinong sumasampatya o sumusumpatya sa ating Pangulo, no? Marami mga Pilipino ang sang-ayon sa ginagawa ng ating Pangulo. Marami mga Pilipino ang sumasang-ayon sa ginagawa ng ating mga mambabatas kesa sa mga igling o sa iglesia ni Manalo na Diablo na kumakampi sa kanila. 'Di ba? So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, eto nga dahil sa nangyaring ito, dito pa lang makikita na natin na kahit ilang iglesia ni Manalo pa ang humadlang, wala silang magagawa kapag taong bayan ang nasunod. 'Di ba? Kaya sa pamunuan ng iglesia ni Manalo na Diablo, ito ay simula pa lamang. Simula pa lamang ito na ipinapakita ng taong bayan sa inyo na wala kayong karapatang magyabang, wala kayong karapatan maghari-harian sa bansang ito. Dahil kayo ay kampon ng Diablo. Dahil kayo ay kampon ng Diablo o kadiliman, na kung saan yung grupo ninyo, yung reliyon ninyo ay mahahalin tulad talaga sa isang sindikato, sa isang gangster. Alam ko, mainit ang ulo ninyo sa akin. Talaga alam niyo mga kababay, sa totoo lang marami pong nagsusumbong sa akin na doon sa area ng ganito, ganon, minomonitor nila ako. Salamat na lang sa mga kaibigan ko at mga naging estudyante kong pulis. At sa mga kaibigan ko, kilala ko, mga supporters ko, na tumatawag sa akin, nagbibigay sa akin ng, kumbaga, info. Diba? Pero ganoon pa man, gawin ninyo ang lahat ng gusto nyo gawin. Pero sasabihin ko ang dapat kong sabihin para malaman ng taong bayan ang katotohanan. No? So ito, ang nangyayaring ito ay sampal ito sa iglesia ni Manalo na Diablo. Hindi po sa iglesia ni Cristo. Lilinawin ko ulit. Ang iglesia ni Cristo, unang-una, dapat lamang igalang. Ang iglesia ni Cristo ay dapat lamang na igalang. Ulitin ko, igalang. Dahil ang iglesia ni Cristo, ang tunay na iglesia ni Cristo, mapagmahal, mapagpatawad, kumbaga mahinahon, at hindi mahilig magbanta. At hindi ginagamit ang mga membro sa politika. Yan ang tunay na iglesia ni Cristo na kung saan pinamunuan mismo ni Jesus Christ. Hindi katulad ng iglesia ni Manalo, kulto na nga, ginagamit pa yung reliyon, yung mga membro para lamang magkapera. Para nang sa ganon, meron na naman silang mga pera na gagamitin para maipagpatayo ng magandang gusali. Kaya nga magaganda yung gusali kasi yung mga gusali nila galing sa pera ng mga politikong nagagamit nila o sinusuportahan nila, na kung saan hinuhututan din naman nila. 'Di ba?
O na kung saan hinihingian nila ng iba't ibang pabor. Kesyo gusto namin ganito si ganoon, gusto namin itong ilagay mo sa pwestong ganoon, gusto namin ito. Yan ang katotohanan. Kaya nga galit na galit sila eh. Sa mga ilang araw, mga minamahal ko mga kababayan, marami tayong mga sensitibong mga pag-uusap o pag-uusapan dito sa ating programa. Abangan nyo po yan. Lalong-lalo na po yung kwento tungkol po kay Kaper Silapid at sino-sino ang nagsabuatan para ipapatay si Kaper Silapid. Magugulat kayo sa ilalahad natin. Sigurado ako, magwawala na naman dito yung iglesia ni Manalo. Ha? At magwawala mismo dito itong si Manalo na Mongoloid. Sigurado ako dyan na kung saan ay kakampi ng mga Duterte. Dahil karamihan sa kanilang mga membro na nasa matataas na posisyon ay kasabwat ng administrasyon ni Duterte sa mga kalokohan, kawalangyaan, kagaguhan, kahayupan, pagtatraidor sa ating bansa noong mga panahon niya. Yan ang katotohanan. Kaya galit na galit sila kay Epifanio Labrador. Pero ganoon pa man, patuloy tayong magsasalita at gagawin natin ang nararapat nating gawin para mamulat ang taong bayan sa katotohanan. Kaya muli, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.